What do you think are the chances of Emma Tiglao representing the Philippines for Miss Grand International 2025? Will it be a back-to-back win? Magiging runner-up ba siya? O kaya finalist? O baka naman top 15 or top 20 finisher? So, tignan na lang natin sa finals night. Anyhow, the best na word to describe Emma Tiglao is that two words lang, very prepared. Kasi lahat nasa kanya na eh. Tapos, hindi siya sumabak na basta-basta lang. Talagang pinaghandaan niya ito and sa kanyang experience, yung team of stylists, tapos yung kanyang determination para kung sakaling mag-back-to-back win ang Pilipinas. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang aking first impression kay Emma Tiglao representing the Philippines sa Miss Grand International 2025. Pag-usapan naman natin ngayon ang pageantry background ni Emma. So ayon sa aking pagsasaliksik, may mga nakita akong mga local pageants na sinalihan ni Emma. And then, noong 2012, sumali siya sa Mutya ng Pilipinas where she ended as first runner-up. So malaking achievement yan given na sobrang competitive kapag national pageants na here in the Philippines. So after ng kanyang stint sa Mutya ng Pilipinas, noong 2019, naisipan niyang sumali sa Binibining Pilipinas where she ended up as Binibining Pilipinas Intercontinental na crown and she gained the license to represent the Philippines sa Miss Intercontinental where she ended up as one of the top 20 semi-finalists. O, di ba? So, international pa lang, kargado na sa pageantry experience si Emma. And ngayon, sumali siya sa MGI where she gained the license by winning the title para i-represent ang Philippines sa Miss Grand International. So, ang sabi ko lang is, she is one of the most experienced candidates na sasali ngayon sa Miss Grand International 2025. Let us also talk about sa kanyang working experience, especially after ng kanyang Binibining Pilipinas 2019 stint. And nakita ko siya sa Net25 bilang isang news anchor. So, in here, makikita niyo sa picture. And, syempre, no, na nagagalak ako makita ang isang beauty queen turned it into a news anchor. And then, aside from being a news presenter, host din siya sa same channel sa iba't ibang kanilang programa. So, nakikita natin sa kanilang morning show. So, yan din yung mga pictures. And then, aside from being a news presenter, anchor, or host, naiimbitahan din siya na mag-host or mag-MC sa mga iba't ibang pageants, locally, nationally, or siguro perhaps pwede rin internationally. And makakatulong talaga ito para mahasa ang kanyang communication skills as an advantage sa kanyang Miss Grand International chance na manalo. Let's talk about yung pasarela training ni Emma Tiglao. Yung nakikita natin ngayon sa pagrampa niya ay napaka-pulido, napaka-flawless, ramdam natin yung confidence niya, no? Tsaka malakas yung dating niya on stage. It's because marami na rin siyang pinagdaanan na trainings. So biruin nyo, yung mga sinalihan niyang pageants locally, regionally, tapos mapa-national and international, marami na rin nag-train sa kanya. And nakatulong ito para mas mapabongga yung pagrampa niya on stage. So kitang-kita nyo, every pose, every angle, tsaka every aura niya, talagang nagbibigay talaga siya ng malaking impact sa audience. Pagdating naman sa OOTD, I should say na napakaswerte ni Emma Tiglao and the rest of our representatives sa international pageants. Why? Kasi ang bubongga ng kanilang OOTD each day. Kung pwede nga lang oras-oras, pwede, di ba? Why not? Hindi tayo nagtitipid ng OOTD na mga sinusuot. As compared last decade, yung mga sinesend ng Philippines sa international pageants, recycled talaga yung mga ginagamit. Pero ngayon, panay brand new, new design, tapos yung iba, trendsetter pa nga, di ba? So, yes, from day 1, day 2, hanggang all the way, siguro hanggang sa post-finals, siguro iba-iba talaga yung susuotin ni Emma. And she is so lucky to enjoy yung ganitong klaseng luxury pagdating sa OOTD. So, kitang-kita nyo nga namang, no? Bagong araw, bagong pag-asa, at bagong pasabog. Pero there's only one thing.
wag muna tayong umasa kahit na alam natin na malakas ang laban ng Pilipinas or may laban ng Pilipinas sa MGI this year. It's because anything can happen. Katulad ng mga ibang pageants na kung sino pa yung candidates na may pinakamalakas yung chance ay minsan biglang umiiba yung kapalaran, di ba? So, let's her enjoy the moment and hopefully, no, sana wag ma-jinx. So that's all guys. Be always positive and iwasan muna natin ang negativity. So thank you and have a nice day.